guys, ano nga po yung part 2 ng paglilinis ko. Wow! Nandito na nga po muna ako sa part na ito magtatapos. Naglinis nga po ako dito ng computer dahil sobrang dami talaga ng dumi. Nagkalat nga po yung mga natapon na ice candy doon sa sahig. Pati na rin po yung mga parang lagkit-lagkit na itim doon sa mga tsinelas nila. May mga nakita nga rin po ako mga basura dyan sa ibabaw. Minsan hindi nila nakukuha ng tapon dun sa labas. Gawa ng busy na sila sa paglalaro. Kaya hinahayaan ko na nga lamang po. Araw-araw ko nga po kailangan itong linisan dahil nga po iba-iba ang humahawak ng mga mouse na yan, ng computer na yan. Kaya nag-iiba-iba po talaga ang amoy. Talagang kumakapit yung mga amoy ng like sigarilyo, ganun. Kaya hindi mo pwedeng hindi lilinisan yun araw-araw dahil magpapasa-pasa yung mga virus nila dyan sa may, sa may mouse o kaya sa keyboard. Yung mga bata pa naman kahit magkahawak-hawak yan sila ng mga marumi, minsan kumakain na lang sila ng basta-basta. Hindi nasusubo nila yung mga germs na yan. Pero dahil nga sa kamusmusan, wala naman yung silang pakailan kahit na, ayan, ay marumi. Maaga-maaga pa nga lang sa paglilinis ko ito, may dumating na agad na customer. Tinanong niya naman ako kung pwede siya maglaro. Sabi ko, sige, saka lang naman Pagkamisan nga ho, ang mga bata ang nagiging alarm clock ko. Gawa ng alas 7 pala, ang alas 6 pa lamang inangatok na po sila. Siyempre nga ho, wala na rin akong choice kundi pagbuksan sila kasi nakakahiya rin sa mga kapitbahay na naririnig nila yung katok ng mga bata. Siyempre baka mamaya magising sila. Kaya nga ho, pinakuha ko yung tinidor na ginamit ng mga bata nagpaluto ng pansit canton. Abay, din na lang isiniksik. Ay, Diyos ko po, hindi ko naman masungkit-sungkit. Mamaya na lang kita pa ako babalikan. Kasi marami pang nilinisin. Dili nga ako sa may parteng aray ay talaga nanggigitata ang dumi. Diyan nga ako natapon yung mga ice candy na pinambili nila. Bagos nga ako may mga nakasiksik na sigarilyo siguro aray doon sa mga adult na naglalaro. Sila lang naman yung mga nagsisigarilyo diyan. Sabi ko naman sa kanila huwag silang magsigarilyo. Ayun na naman, isa pa. Pero dahil nga siguro sa sobrang tagal nila naglalaro hindi na nila mapigilan. Inalis ko na nga ho dito yung yung pinaspray ko na for sale na ice candy. Dahil nga ho, hindi na ako magre-restock ng ice candy. Gawa nang ako'y ninis na ninis doon sa mga tapon nila na lagkit sa sahig. Kaya nga ho, tinigil ko na sabi ko hindi muna ako magtitinda ulit. Sabi ko nga sa kanya, kung patapos na siya at nilinisin ko na yung ilalim niya dahil yun talaga yung pinakamarumi sa lahat. Pero sabi niya nga po ubusin niya lamang yung oras niya. Kaya sabi ko mamaya ko na lamang ulit nilinisin yun. Ito muna ang unahin ko sa kabila. Grabe nga mo ang pagkuskus ko dito. Talagang pinagpot ko pa yung mga matatigas niya. Gawa nang kumapit ko talaga sa sahin. Madali na nga ho ako gawa ng ang tatlong bata ay nagpapaaraw sa labas at si Kim lang nagbabantay. Ari na nga ho, sinimulan ko na nga po itong banlawan. Naglagay nga lamang po ako ng tubig dyan sa may lagayan para hindi na po ako pabalik-balik sa labas pag nagbabalaw ng basahan.
Bali, nung tapos na nga ho siya maglaro, binanatan ko na rin itong kabila. Gawa nang hindi ko pa ho nga rin nalilinis. Ito pa naman yung pinakamaruming part. Gusto pa nga ho nung bata maglaro pa, kaso nga lang sabi ko tapusin niya na lang muna yung yung oras niya. Gawa na nga ho, kailangan ko na nga ho itong linisin na. Gawa na mamaya, magkakarami na yung mga bata. Saka nang ako nga pinagmamadali na gawa ng aking mga chikiting. Yung kuya lamang nila ang nag-aalaga habang ako may ginagawa. Yung bata nga na yun, gusto pa maglaro. Kaso nga lang, gusto ko na linisin talaga itong pwesto niya dahil ito yung pinakamaruming part. Kaya nga ho, siya ay umuwi muna. Tinapos niya lamang ang oras niya. Sabi niya, babalik na lamang siya mamaya. Sabi niya nga ho, kagabi hindi siya nakapaglaro. Gawa ng marami daw pong siga sa gabi. Ibig niya po kasi sabihin, puro malalaki po yung mga nandito nang bubuli, yung mga maliliit. Kaya nga ho, pagka mga ganong oras, hindi sila nagpupunta. Alam nila ang oras na pagka mga malalaki yung mga naglalaro. Kaya nga ho, maaga pa lamang yung maliliit yung mga naglalaro dito. Tapos yung mga bandang hapon, yung mga matatanda na. Ganon nga din po sa gabi. Mga pasaway nga din po talaga yung mga bata na yun, yung nambubuli ng mga maliliit. Dito nga ho, sinilip ko na yung mga naglalaro. Kung pinasok pa rin nila yung sinelas nila. At yan nga ho, nakikita nyo naman. Paalam! Maya-maya nga ho, nagdatingan na po yung mga naglalaro. Kaya nga ho, lumabas ako dito para i-check yung mga paa nila. Ayan nga ho, at hindi na nga po sila nagchinelas. Hanggang dito na lang guys, paalam!